Ako si Karina, isang babaeng nagtrabaho ng husto para maabot ang posisyon ko bilang Senior Marketing Officer sa isang kilalang kumpanya. Marunong ako makisama, pero alam ko rin kung paano itayo ang sarili kong pader. Kaya naman hindi ko kailanman inasahan na ang isang simpleng janitor, isang lalaking halos hindi ko pinapansin noon, ang magpapabago ng pananaw ko sa buhay. Mula Lunes hanggang Biyernes, pare-pareho lang ang eksena sa opisina. Maaga akong pumapasok, nagkakape habang inaayos ang report, nakikipag-meeting sa boss at natatapos ang araw na pagod pero kontento. At sa bawat araw na lumilipas, may isang taong palaging nariyan. Tahimik pero lagi kong nakikita. Si Miguel, ang janitor. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Para siyang parte lang ng background ng opisina. Walang imik, palaging may hawak na map o walis, at laging naka-uniforme ng kulay gray na overall. Kahit pa ilang beses kami nagkakasalubong sa pantry o sa hallway, hindi ko man lang alam ang kanyang boses. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Matapos ang isang overtime na puno ng stress, napagdesisyonan kong magpahinga muna sa opisina bago umuwi. Gabi na at halos wala ng tao sa building. Dumiretso ako sa ladies room para maghilamos at mag-refresh. Pero nang palabas na ako, hindi ko inaasahang makikita ko si Miguel sa hallway. May daladalang box ng cleaning supplies. Hindi naman kakaiba yun, pero ang hindi ko inaasahan ay ang paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Napakunot ang noo ko. May kailangan ka ba? Nagulat siya, tila hindi niya inaasahang kakausapin ko siya. Wala ma'am, naglilinis lang po ako. Karina na lang, wag mo na akong tawaging ma'am. Nakita kong may bahagyang gulat sa kanyang mata, pero mabilis itong napalitan ng isang tipid ng ngiti. Sige Karina. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang boses. Malalim, may bahagyang pagkamagaspang, pero may kung anong init ang gumapang sa balat ko. Simula ng gabing yun, nagsimula akong mapansin si Miguel. Sa bawat umagang nagkakasalubong kami, binibigyan ko siya ng tipid ng ngiti. Sa tuwing nasa pantry ako, minsan naaabutan ko siyang nagtitimpla ng kape. Tahimik lang pero tila may sariling mundo. Hanggang sa isang gabi, nang muli akong nag-overtime, napansin kong nandyan pa rin siya. Ano Miguel, hindi ka pa rin ba uuwi? Tanong ko habang inaayos ang aking laptop. May kailangan pa po kong tapusin. Kayo po, mukhang pagod ka na. Ganyan talaga, ang daming hinahabol na deadlines. Napabuntong hininga ko at hinilot ang aking sentido. Hindi ko na malayang lumapit siya. Masakit ba ulo mo? Nagangat ako ng tingin at nagulat nang makita ko siyang malapit sa akin. Amoy ko ang sabon sa kanyang balat. Halos pawis at pagod. Pero sa kung anong dahilan, hindi ako umatras. Medyo, sagot ko, bahagyang kinakabahan. Gusto mo ba ng masahe? Tanong niya. Ang boses niya'y mababa at parang bumalot sa buong paligid. Dapat ay tinanggihan ko siya. Dapat ay umatras ako pero hindi ko magawa. Tumango ako sa kanya. At sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang maiinit na palad sa aking balikat. Marahang pinipisilang tensyon doon. Nagsimula akong makaramdam ng init. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nararamdaman ko. Ang bigat ng pakiramdam mo. Bulong niya malapit sa aking tenga. Miguel, hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ang distansya sa pagitan namin tuluyang naglaho. Naramdaman ko ang init niya. Ang dahan-dahang paglapit ng kanyang labi sa gilid ng aking leeg. At sa isang iglap, hindi na ako ang dating Karina na alam kong ako. Simula noong gabing hinayaan kong dumampi ang mga palad ni Miguel sa aking balikat, nagbago ang lahat.
Tuwing magkakasalubong kami sa opisina, ramdam ko ang init sa pagitan namin. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng pagngiti o pagtagpo sa pantry. May lihim na kaming alam tungkol sa isa't isa. Pero sa kabila ng atraksyon, nandoon pa rin ang pag-aalinlangan. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Isa akong profesional, may matinong trabaho at magandang reputasyon. Samantalang si Miguel, isang janitor na halos walang pumapansin sa opisina. Pero bakit hindi ko siya magawang iwasan? Isang umaga, habang abala ko sa pagbubukas ng aking laptop, lumapit si Elaine, ang pinakamaingay sa team namin. "Karina, may napansin ka ba kay Miguel?" "Miguel?" Tumango siya't dahan-dahang lumapit, parang may ibubulong na sekreto. "Alam mo ba, ang daming nagtataka kung bakit palagi kanyang tinitingnan." Kinabahan ako, pero pinilit kong umiti. "Talaga? Baka naman nagkataon lang." Ngumisi si Elaine. "O baka naman may tinatago kayo?" Naramdaman kong uminit ang aking pisngi, pero mabilis kong iniba ang usapan. "Tigil-tigilan mo nga yung chismis mo, Elaine." Tumawa lang siya at bumalik sa desk niya, pero naiwan sa isip ko ang kanyang sinabi. Kung napapansin na ng iba ang kakaibang tingin ni Miguel sa akin, gaano katagal bago nila mapansin ang akin? Hindi ko alam kung bakit, pero nung gabing yun, hindi ako umuwi agad. Alam kong si Miguel palaging natitira sa opisina ng mas matagal kaysa sa iba, kaya naghintay ako at hindi nga ako nagkamali. Habang naglalakad ako sa madilim na hallway papunta sa elevator, nakita ko siyang nag-aayos ng mga cleaning supplies. Nagkatinginan kami, walang salita, pero may isang hindi maitatangging tensyon sa pagitan namin. Lumapit ako. "Miguel?" Tila nag-alangan siya. "Karina, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras?" Hindi ko alam ang isasagot ko, kaya hindi ko na lang sinagot. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang braso. Isang tahimik na pag-amin na hindi ko kayang lumayo, at doon nagsimula ang isang bagay na hindi na namin mapipigilan. Ang hawak ko sa kanyang braso ay naging mas mahigpit, at sa pagitan ng katahimikan, naramdaman kong niyukuan ako ni Miguel. Malapit, masyadong malapit. "Karina?" Bulong niya. Tila nagtatanong kung may hangganan ba ang ginagawa namin. Pero wala akong sagot. Wala rin akong balak umatras. Hinila ko siya papasok sa supply room, isang makipot na espasyo na madalas walang pumapasok. Narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa likuran niya, at nang magtagpo ang aming mga mata, doon ko lang napagtanto kung gaano kalakas ang pagnanasa naming dalawa. "Dapat ba natin tong ginagawa?" Tanong niya, pero hindi niya ako nilayuan. Hindi ako sumagot. Sa halip, ako ang unang gumalaw. Ang mga labi ko ang unang humalik. Mainit, mapusok at puno ng matagal ng itinagong damdamin. Halos hindi kami makahinga sa pagitan ng halikan namin. At nang mahulog ang kamay niya sa bewang ko, naramdaman kong tuluyan na akong bumigay. Sa loob ng supply room na yun, sa gitna ng mga kahon at lumang gamit, isinuko ko ang sarili ko kay Miguel, at alam kong simula noon, wala nang atrasan. Sa sumunod na mga araw, hindi ko maiwasang hanapin siya. Kahit nasa trabaho ako, hindi mawala sa isip ko ang mga kamay niya sa balat ko, ang paraan ng paghinga niya at ang boses niyang paus at puno ng pagnanasa. At alam kong ganoon din siya. Tuwing magtatama ang mga tingin namin sa opisina, may lihim kaming ngiti. Isang uri ng kasunduan na kahit anong mangyari, hindi namin titigilan ang bawal naming relasyon. Pero alam kong mapanganib ito. Sa bawat kilos namin, sa bawat sulyap at tagpo sa madidilim na sulok ng gusali, palapit kami ng palapit sa isang bagay na hindi na namin kayang itago. At isang gabi, muntik na kaming mahuli. Nag-overtime ako ulit, at gaya ng dati, si Miguel ay nandoon din. Hindi na namin kailangang magsalita. Alam na namin kung ano ang susunod na mangyayari.
Sa loob ng janitor's closet, sa likod ng mga shelf, muli kong natagpuan ang sarili ko sa mga bisig niya. Sa bawat halik, sa bawat hawak, unti-unti ako nawawala sa tamang isip, pero biglang may mga yabag sa labas. Mabilis akong umatras, pinigil ang paghinga. Si Miguel naman, agad na nag-ayos ng sarili. May tao, bulong ko na tila kinakabahan. Narinig naming bumukas ang pinto. Napakapit ako kay Miguel habang nanatili kaming nakatago sa pinakatalikod ng closet. Isang staff ang pumasok, naghalungkat ng gamit at tila may hinahanap. Tumigil ang aking paghinga. Ramdam kong ganoon din si Miguel. Isang maling kilos lang at mahuhuli kami. Ngunit ilang saglit lang, lumabas din ang staff. Isinarado ang pinto at naiwan ulit kaming dalawa sa dilim. Huminga ako ng malalim. Miguel, hindi na natin to pwedeng ulitin rito. Pero sa halip na matakot, isang mapangahas ng ngiti ang sumilay sa mukha niya. Kung ganoon, sa ibang lugar na lang. At alam kong hindi pa natatapos ang lahat. Matapos ang muntik na naming pagkahuli, naging mas maingat kami ni Miguel. Pero imbis na humupa ang aming mga nararamdaman, lalo itong lumakas. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, kung bakit hindi ko siya matanggal sa aking isipan. Ang bawat dampi ng kamay niya ay nagpapanginig sa akin at ang mga tingin niyang puno ng pananabik tila nag-aanyaya ng kapahamakan at hindi ko kayang tumanggi. Kaya naman sa tuwing may pagkakataon, sumusugal kami sa stock room, sa isang hindi nagagamit na conference room, sa loob ng elevator kapag walang sakay. Bawat sandali, nagiging mapanganib pero hindi namin magawang huminto. Hanggang isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang naglagay sa amin sa bingit ng pagkabunyag. Nagtagal ako sa opisina dahil sa isang emergency meeting at gaya ng inaasahan, nandoon din si Miguel. Pagkatapos ng meeting, nagpunta ako sa rooftop para makalanghap ng sariwang hangin. Nagtungo siya roon kasunod ko. Hindi na tayo dapat nandito. Bulong ko habang naramdaman kong dahan-dahan niyang nilalapit ang katawan niya sa akin. Pero gusto mo rin, di ba? Bulong niya sa aking tenga. At oo, gusto ko. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, muling nagtagpo ang labi namin. Nawala na ang alinlangan, napalitan ng nag-aapoy na pakiramdam. Ngunit sa gitna ng aming sandali, isang malakas na kalabog ang pumukaw sa amin. May tao. Mabilis akong umatras pero huli na. Nakita namin si Elaine. Nakatayo sa may pinto ng rooftop. Nanlalaki ang mga mata. Karina, anong ginagawa niyo? Natigilan ako. Tumigil din si Miguel. At doon ko naisip na wala na kaming ligtas. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa opisina. Walang diretsong nagsabi sa akin. Pero ramdam ko ang pagbabago sa tingin ng mga tao. Ang dati kong mga kaibigang madalas makipag-usap sa akin, bigla na lamang lumalayo. Kahit ang boss ko, tila nag-iba ang pakikitungo sa akin. At si Miguel, siya ang mas tinamaan. Isang araw, hindi ko na siya nakita sa opisina. Nag-aalala ako kaya kinausap ko ang HR. Wala na siya rito. Malamig na sagot ng manager. Nag-resign na. Parang may bumagsak na mabigat sa aking dibdib. Anong dahilan? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Hindi ako sinagot at doon ko napagtanto ang mundo ko ay bumagsak nang wala siya. Lumipas sa mga araw pero hindi ko matanggap ang pagkawala ni Miguel kaya nagdesisyon akong hanapin siya. Nalaman kong bumalik siya sa probinsya, sa isang maliit na bayan malayo sa lungsod at hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. Pero isang umaga, nagbiyahe ako papunta roon at nang makita ko siyang muli, doon ko lang napagtanto kung gaano ko siya na-miss. Karina? Gulat niyang sambit nang makita niya ako sa harap ng kanyang maliit na bahay. Bakit ka umalis nang hindi man lang nagpaalam? Tanong ko, ramdam ang pait sa aking tinig. Napayuko siya.
Wala na akong lugar sa mundo mo. Huwag mong sabihin yan dahil kung wala ka sa mundo ko, ayoko na ring manatili roon. At sa unang pagkakataon, hinayaan kong mahulog ng tuluyan. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang aming mga labi. Wala nang alinlangan, wala nang takot. Sa gabing yun, sa pagitan ng mga halik, itinakwil ko ang dating mundo ko. Ang mundo ng takot, ng panghuhusga, ng pagpapanggap. At sa piling ni Miguel, natagpuan ko ang isang mundong hindi ko kailanman inakalang nanaisin kong piliin. Isang mundong hindi perpekto pero totoo.